Yan na, magandang gabi mga kapatid. Antok na ba kayo? Baka antok na kayo. Ngayon, nakita natin itong nasa screen, ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. Pero bago natin simulan ito, papakilala na ako sa inyo kung saan ako galing. Unang-una, galing ako doon sa iglesia ni Manalo. O doon sa iglesia ni Kinatatan ni Mr. Manalo noong 1914. Gawa na rin ng hindi ako nakikinig Pablo dahil yung muna sinabi ni Pablo sa 4:27 ng Galacia, merong magpapalasahan sa inyo, pero pilit sa mabuting akala. Kadalasan na nangyayari ganyan sumama ka sa amin, kami lang ang maliligtas. Paano kayo maliligtas mataglapo sa Benji? Kaya kung ang basihan ng katotohanan ay patandaan, magluluto na lang ako ng itlog. Bakit? Dahil mas matanda yung Benji na paglutok ng itlog kaysa sa iglesia itinatag ni Mr. Manalo. Ngayon, sasabihin nila, ang sakit ko naman kang magsalita ng kapatid na yari, parang hindi ka galing sa amin. Pinagsisisihan ko kayo Parang sinabi niya Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo, sabi, bagamat ang una, ako'y naging mabunso at mag-uusig. Ganun ang ginawa ko sa simbahan. Kayo itong mga Katoliko, baka kayo naging totoo, puro kayo siguro. Aba, ba't sa inyo wala? Palihim pa nga sa ministro ninyo May kilala pa ako isang manggagawa na tiwala. Hindi ko nalang mapakita kasi baka paglabas ko dyan Yari tayo, lapit na resulta nila dyan. Isang manggagawa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi ko napapakalanan, nakaligtas ang lahat. Ano nangyari? Natiwala. Hindi yung bato nila sa Katoliko, bumabalik mo sa kanila. Lahat ng parang nila sa Katoliko, bumabalik mo sa kanila. Bakit? Mga sinungaling kasi, mga bulag na kasi. Ngayon, meron pa tayong matayan? Meron. Una-una, wala akong karapatang pigilin nila pag ako nagsasalita. Sino 13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayaan. At isa doon sa klase ng kalayaan, may pinag-20 ng Mateo, na ituro ko sa inyong ganamin ang lahat ng mga bagay na inutusan sa inyo. Sa katotohanan, bilig sa kasinungalingan. Dahil kung kasinungalingan, kalahing nila yun. 8:44 ng Juan, ang sabi ni Apostol Juan, kayo sa inyong amang diablo, at ang mga nasa ng inyong amang inyong hindi gawin. Ngayon, sagutin natin yung binabarin nila, paano may kanang pagkuyang Katolik ko, marami sa inyo sa lasengko. Gawin naman po na ganyan Paano yung dito po yan? Mga parang mga sunod ko, walang pakilang to. Bakit? Basahin natin ang 7:20 ng Ecclesiastes at sabi, tunay ng walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuting hindi nagkakasala. Pero, kahit matwid ka na, kahit sumusunod ka na sa utos ng Diyos, kahit nasa tunay ka ng iglesia, may possibility ka pa rin magkasala. Hindi kayo na mga born again, kakatong sa bahay. At ako kayo, kapag pinakating ko kami ng Kristo, at pag pinamag mo, hindi ka na magkakasala. Hoy, kakunta ka ni Apostol Juan. Dahil si Juan na mismo nagsasabi, 1:8 ng unapan, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadayo natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya once more, nasabihin ng born nila sila hindi nagkakasala, patunay ng Diyos na wala sa katotohanan. Ngayon, balik tayo dito, lumalayo na tayo Ang topic natin, palusok ng takot ng pangga. Kaya ang kapangyarihan ng kabataan sa simbahan. Una-una, ang piling sa atin ng Timoteo, sa 3:15 ng Timoteo, meron dapat tayong uugalin doon sa fundasyon at sa halika ng katotohanan ng simbahan ng Kristo. Ano yun? Habang kabataan tayo, pumapatuloy tayo, at yun ang katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes. Na ano? Na walang manos, 12:13 pa lang, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ng Ecclesiastes. Sa ulit, binasa ng talata yun. 12:13 ng Ecclesiastes, ikaw wakas ng bagay, lahat ay karating, ikay matakot sa Diyos, at sundin mong kanyang utos sapagkat ikaw katungkulan ng tao. Ibig sabihin, kung katungkulan ng tao, at sundin sa utos ng Diyos, yun ang dapat nating ugalin, yun ang dapat nating galapin. Saan? 3:15 ng unang Timoteo, dun sa sambahayan ng Diyos na may bayan. Natukoy din sa ating CCC, yung Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, yun ang Roman Catholic Church. Therefore, bilang kabataan, gusto ko na yung susunod sa utos ng Diyos. Meron yan, utusan lang ng magulang, dadalun kulang pa nga sa yung tingin ng magulang ko utusan lang. Nagre-reklamo na, hindi na ako magtataka. Dahil naibinig ka sa akin sa pag-sita, alam mo na yung susunod. Sabi, sa huling panahon ay darating panahon ng panganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang
ng sarili, may bigay sa salapi, mayayabang masuwayin sa magulang. At ako, hindi ko naman kinakailan yun. Nakipagsuntukan pa nga ako sa tito ko. Pinampasan ko ba? Pero nagawa ko yun sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Bakit? Kaani ba kasi ako sa island sinon? Kaani ko sa island sinon, nagawa ko yun. Kaani ko sa dating daan, nakasagot ako. Pero nakita ko yung katotohanan kung sa tunay ng iglesia, hindi na yung Kristo dahil yung marami ng naturunan. At yun yung binabanggit sa 12:13 ng Ecclesiastes na kayo yung tinutulong sa atin. Baka ako na kayo bro. Baka ba? Baka mamaya tulog na tayo dito. Ngayon, pagbukas tayo ng isang topic, patungkol po sa mga sinasabi para hindi na rin tayo makakal, itong mga protestante na ito, lalo ng Baptist Church, at isa sa representative nito, sa ating Fuentes, no? Yung taga-Cebu. Si Mr. Ito po ba yun? Ngayon, si R.A. Fuentes. Ngayon, isa sa mga aral na pinupuksan nila, isa sa mga aral na pinaglilikaw nila sa atin, eh hindi na daw nawawala ang kaligtasan. Ano man nagsabi siya hindi nawawala? Ngayon, yung nakakibalik ko si James, aba, sabi ko, tanin pa ako sa MCD Live. Sabi naman na ikakabasa na hindi nawawala ang kaligtasan, hindi naman nila yung 63 o 63 ng Isaias. Mali ang translation, kaya ayaw sa akin pabasa sa Tagalog. Dahil nung nasa 63 ng Isaias, yung tinutukoy na walang hanggan at walang pasimula yung pangalan, hindi naman yung kaligtasan. Ngayon, kung yung mga sinasabi nito mga ito, na hindi na daw nawawala ang kaligtasan, unang-una basahin natin mga kapatid, mga isusunod ng 26 ng Hebreo, sabi, sapagkat ating sinasadyang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala yung hain natin tinapatungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, once na tinanggap ng katotohanan, naamin ka sa tunay na Santa Iglesia ako, nasasadya ko kasalanan mo. Bakit? Dahil ang sabi sa atin ng Apostol Pablo, wala nang hain natin tinapatungkol sa kasalanan. Kaya bilang kabataan, sumunod tayo. Huwag tayong magpakasagdal o huwag natin gamitin ang laman natin sa kasalanan. Bakit? Dahil pag sinadya mo natin natin sinadya, ito sa bata ka. Kung baga, pag sinadya mo na, pagkatapos ng tanggapin ng katotohanan, mismo si Kristo lalaya sa'yo. Ayun, sabi sa akin ng Mr. Fuentes, sa mo naman kayo kalapuro na dyan, paano dyan yung sinulat ni Pablo? At wala ka naman dyan. Basahin natin sa 13 mo ng ikalawang Korino. Sabi, siya sabi ng inyong sarili, lalo na kayo mga kabataan, kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo'y nasa inyo? Nasa atin si Kristo tayo, tinatag tayo eh. Maliban na nga kung kayo'y tinakita. Eh, paano kayo tatatoy? Sabi ni Pablo sa 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya kung na yung kasalanan mo. Kaya mga kapatid, i-clarify natin dito bilang isang kabataan, isusunod tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa magulang dahil yan ay utos na dapat natin ulalitin, testing sinukunan ng Timoteo sa sambahayan ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Mga kapatid. Kung kayo kasi ang hinahanap nila, letra por letra, kapatid na James, ano? Kaya sa mo naman ay kanabasa na iwawala ang kaligtasan. Eh kung mahanapan mo ng letra por letra, hanapan natin ng letra por letra. Saan mababasa sa Biblia ang Pastor Saan mababasa sa Biblia ang R.A. Fuentes? Wala na sila matak. Sige, palagay sila totoo. Hindi. Dahil ang katotohanan, hindi mababasa sa letra por letra. Dahil ang Biblia may konteksto, may logika. Katunayan ng pagkasiwa ng mga apostol sa Bagong Tipan sa 13 ng Korinto, na kami naman, na pinakapit sapat na ministro ng Bagong Tipan, hindi sa titig. Pag sinabi hindi sa titig, hindi na ito Korinto yun. Ngayon, meron pa ba tayong mabasa? Meron pa ba tayong mapatunayan na ang kaligtasan ay kaya mawala? Gaya ng mga sandata o gaya ng sandata kasi yung tawag ng ikalawang Korintios 4:5 na yung paglaban ng mga apostol, hindi laban sa naman. Dahil meron silang spiritual na sandata at yung salita ng Diyos. Dahil ang Biblia, 3:16 ng ikalawang Timoteo, ay mapakakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsuway. Sa papaanong paraan, kung 13 lang dito, kung sasawayin namin kay Kapasigan. Ngayon, meron ba tayong mabasang talata na naiwawala ang kaligtasan? Meron. Doon ang mismo sa mga binasa natin sa 13:5 na ikalawang Korinto. Dahil unang-una, 2:13 ng dito, basahin natin na hintayin na umapalan ng pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas.
ligtas. Sino yun? Si Jesu Cristo. Ngayon si Cristo ang tagapagligtas. Si Cristo ang kaligtasan. At merong konteksto ito. Anong sabi ni Pablo sa 13:5 ng ikalawang Korinto? May possibility tayo ikatuloy. Paano? Hindi tayo susunod sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi yung pagsunod sa utos ng Diyos, kung pwede ito, dapat ito umuliin. At ito ang purpose natin. Kaya tayo naman sa 12 lesson na Ecclesiastes, sundin ang utos ng Diyos. Ito ang purpose natin, lalo na tayo mga kabataan. Kasi meron ito sa akin, mga nagmamariwala pa eh. Patago pa sila eh. Ipala ko, hindi report ko sa barangay. Bakit di nakaka-influence kasi basahin natin ang 15:33 ng unang Korinto. Sabi, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Kaya kayo, kung may napansin na kayo, ikakalimutan mo sa ginagalaw ng mga katropa, hindi ko ang yung ibe, ano mo yung kalukuhan ng pinagpuputuro? Naliwan na. Dahil ang topic natin ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. At hindi lang dapat sa simbahan, kundi sa labas din ng simbahan. Dahil lahat ng talata, lahat ng kapitulo ng bersikulo, lahat ng utos ni Kristo, 15:2 ng unang Korinto, ligtas kayo. Paano? Kung matyagaan yung ingatan. Paano matyaga? Nasa labas kayo, nasa loob kayo ng simbahan, dapat natin sundin ng utos ni Kristo. Kaya ang sabi sa akin ni Apostol Pablo sa 12 ng Filipos, kaya na mga minamahal ko, kung paano lagi yung pagsunod na nilalang sa harapan ko, kundi kung gusto ngayon ako'y wala na, ay pupusin niyo ang gawain ng inyong sarili pagkakas. Kaya tuloy ko siya natin bilang kabataan. Kaya pag inutusan tayo ng mga kukurahin, kaya maipisan ko man, mumura naman kayo. Tatay niya, huwag tayo ng mga kapatid. Dahil meron dapat tayong lalayuan at meron tayong tatanggapin. Sabi ni Pablo, unang Tesalonica 5:21-22, subukin ninyong lahat ng bagay at ingatan ninyong mabuti at layuan ninyong bawat tayo ng masama. Alin ang ingatan? Yung mabuti. Yung mabuti? Yung mabuti ugali. Yung mabuti pamumuhay. Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Pagtanggap sa sakramento ng simbahan. Dahil sabi sa 12:13 ng Ecclesiastes, yun ang katungkulan ng tao. Hindi naman ganyan. Wala kami sa nangyayang ganyan. Tao naman ng Diyos. At ang katungkulan ng tao, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya tayo, hindi ng kabataan, pero tayo kapangyarihan na dapat gampanan sa simbahan at hindi lang sa simbahan, kundi sa ating mga tahanan. At yun ang pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil si Pablo mismo nagkaklarify sa atin, 15:2 ng unang Korinto, 12 ng Filipos, lulusin natin ang gawain ng ating sarili pagkalitan. Kaya tayo, kung may magkakataon, sama natin yung mga buwan na ganyan, sama natin yung mga protestante, hindi kami sila dapat magsama-sama sa atin. Sama rin natin sila. Dahil welcome naman sila sa simbahan eh. Dahil ang Diyos natin, sa Diyos nila, Diyos nila malupit. Ang malaya sa ating iglesia, lulutong ang lulubog sa impyerno. Ang lupit ng mismo kaysa sa Diyos ng Biblia. Dahil ang Diyos ng Biblia, 5:13 ng unang Korinto, tatapat sa mga nasa labas Diyos ang kumakatol. Sa papaanong paraan? Kapag nakita ng Diyos, gumagawa kami ng mabuti. Kapag natanggap na sa Kanya, dahil natin mga kabataan. Nasa 10:34 ng doa, sabi, ang binukanimero ang kanyang bibig at sinabi, tunay ng natatalastas ko na hindi nagtatani ang puso ng mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa kanyang panggawa ng kanyang kapatiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Kaya pagsunod tayo sa utos ng Diyos bilang mga kabataan, hindi na tayo maglabog-labog sa ating mga magulang, hindi na natin murahan ng tipo natin, magsuntukan sa ating tipo-tita, yun ang ikasasabda ng ating pananampalataya na dapat uugalin sa tunay na iglesia sa 3:15 ng unang Timoteo. Panapakan natin ng mga yung susunod sa akin, huwag ko ito eh. Talagang wala talaga carry-giving lang tayo ngayon, mga kapatid. Dahil biglaan talaga hindi tayo nakapag-review. Kaya ngayon, yun lang siguro, ito ang susunod nating pagsasalita talagang matikan ito. Kasi kung dito lang naman ako sino ba ako para magsasalita, mga kapatid. Dahil unang-una, kahit ulitan lang ako, dapat akila ko, nasubutin lang ako sa kalsik talaga ako. Pero patunay yun, nasa Diyos tayo. Kaya yung patunay na mali tayo, mahirap tayo, 1:27 ng unang Korinto, patunay yun na pinili tayo ng Diyos. Basahin natin, sapagkat pinili ng Diyos ang kahirapan at kahinahan ng sanlibutan. Pinili tayo.
Sino? Yung mga Manila. Kaya tayo mga kapatid, dahil na kayo mga kabataan, hindi kayo pasagod-sagod. Kasi sagot-sagot ko sa mga mundo. Kaya, umayos kayo. Kaya ikaw, sagot-sagod ka. Baka mamaya paglabas na sa suntukan kayo. Ano gagawin nyo? Dahil sabi ni Pablo sa ikalawang Korintios 4:5, ang aking pakilaban, hindi laban sa laban. Kaya kung kayo mag-away, huwag yung suntukan. Kaya kami tayo natin-isip, dapat kayo sa mga CFD, makipag-debate kayo dahil yung utos sa atin ng ating Panginoon Kristo na pinasulat kay Pablo, ang sabi sa 1:13 ng Tito, sawayin natin kayo kapagsikan upang makapakadali sa pananampalataya. Sino? Yung mga binulag na kinali para ng 1 sa 4 ng ikalawang Korinto at 81-21 ng Mateo ng mga bulang propeta. At yung mga bulang propeta na yun, hindi yung katulad ko na gusto magsalita, talagang parangka, talagang ano ba eh, brother, sama ka na sa amin, may sandwich doon. Sama ka na sa amin, maganda ang iyong sa amin, maganda ang mga babae doon. Kung talagang tayo mga Katoliko, hindi ka doon, mga kapatid. Tayo ang katotohanan, nasa 7:17 ng Juan, makikilala natin sa turo. Eh wala nang ibang napakagandang turo kundi sa Iglesia Katolika. Kaya siguro yung naaral ba ng pinagalitan, sobrang lalim. Talagang matindi, mga kapatid. Talagang, asan talaga si Kristo patuloy na natin niya naman yun. Sabihin ko, sabihin ng Mateo, nag-change naman sa ating palagi. Ngayon, ano ba tayo? Ayan, ang kapangyarihan ng kabataan sa simbahan, sumunod sa utos ng Diyos, tumanggap ng utos ng kami. Pero bakit? Utos sa tayo. Bakit? 2023 naman, sino mang inyong ipatawad din sa langit, at sino mang hindi ipatawarin, ay hindi ipatawarin. Kaya kayo, bago ninyo nilisip yung Holy Eucharist, o yung isang pagkakulat, isa ko yun, sabihin sa Padre, yung mga ginawa nyo ng mga ito, pinakulitin. Dahil pag pinulit nyo pa, dahil ng mga pinasang talata against arawan sa Holy Eucharist, ka rin. Hindi ako nanalako, sabi ng Biblia ko, sa kayo. Basahin natin ang ikalawang 1:8, sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kaya huwag mawala dahil yung Diyos yan. Alin? 15 ng unang Korinto, yung pagsunod sa utos ng Diyos at pagtanggap kay Kristo. Dahil ang nagtatakwil kay Kristo, 12:48 ng 1, ay nagtatakwil sa mga salita at sa utos ni Kristo. Kaya kayo, ito naman, parang namumukha ito eh. Parang may nakikita ko lahat kayo. Eh kayo ba? Okay lang ba kayo? Kaya nga bro, alam ko naman masama, alam ko naman hindi maganda yung huwag akaktiin yung sinabi ko paniwalaan yung binasa kong talata sa unang Thessalonica 5:22. Ano? Nalayuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Bakit? Nakakaawa. 15:33 ng unang Korinto, yung masamang kasama ang sumisirat ng magandang ugali. Kaya tayo, sasama tayo dun sa magagandang ugali. Kagaya ni Bro James, ni Bro John, ni Bro Marco. Kung parang yan kasama ko kayo. Talagang mga ano. Ito ka Bro John, ayaw mo? Pakilala sa akin ito itong ano natin, talagang isip ito. Kaya nakita yan dito si Lady Soriano Ayan. Siya po ay galing sa NCBI, gumawa ng tumuling isang taon na lingkod sa Diyos ng Soriano na sinasabi niya kung Pablo sa 4 ng Galacia na nang sa katutuboy higit mga Diyos. Pero sa isang taon maglilingkod niya ngayon sa higit po na Diyos, walang kapalit ng paglilingkod niya. Bakit? Siyempre na Marcos nakikinig sa utos ng tao, di sa utos ng pumili ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, dito sa Espiritu ng Mateo, yung pag-isip ng Eucharist dahil yung Holy Body of Christ. Wala sa NCBI niyan. Wala sa Iglesia ni Cristo niya dahil sa Iglesia ni Cristo Skylex. Ano nakakita mo ng Cristo kung hindi katawan ng Cristo? Napakabastos mo naman sa katawan ng Cristo. At sinasabi ng Iglesia ni Cristo yung Manalo, yun daw ay simbolikal. Ano naging simbolikal? Wala naman sinabi si Cristo doon na ito yung simbolikal. Ang sinabi niya sa 26:26 ng Mateo, ito ang aking katawan. Pag sinabi ito, yung sabi ko kasi sa katawan ng tinutukoy niya, yung awat ng tinapay. Katunayan yung namatay si Cristo ay pinatuloy ng mga apostol bilang pagpapaalala sa kanya at hindi pa nga sa Batista yun. Bakit? Baby siya din ang gawa. Unang
Kaya niyo bang tutulad sa diskusyon ito? Na ito, lahat matapos ko, hindi lang araw-araw, 2:46 na gawa, kundi unang araw na sa ko, nagpuputol-putol sila ng pinapay. At yun, yung sa ngayon, gising kayo. Kaya God is good, mga kapatid. All the time. Kaya meron akong kanta. Narinig ko kay Padre. Alam niyo ba yun? I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. I'm here because we are here. That's why we are here. Because God is here. God is good. God is high. All the time. God is good. Paano natin sinabing God is good? Dahil ang Diyos lang naman ang nagtuturo ng mabuti sa atin at naghanda ang dapat nating lakaran. 2:10 ng Efeso ang sabi na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Kaya tayo bilang mga kabataan, huwag na tayong sasabad sa mga kung ano-ano mga pinaggagawa. Huwag na kayong sasabad sa puro palukuhan dahil si Pablo ang nagsabi sa 15:33 ng unang Korinto na yung masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya yung gampanan natin, yung kapangyarihan natin bilang kabataan, sumunod sa utos ng Diyos, tumanggap ng mga sakramento ng simbahan, dahil yun ay mabuti at kasasakdal ng pananampalataya. Basahin natin. Baka sabihin, kismis na rin mula sa live. Basahin natin sa 2 Korintios ng Santiago. Nakikita ko ng pananampalataya gumagawa malapit ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Matawa sa ito. Ayan. Ayan. Kaya ito pa ito. Ano pa kayo mo? Dito sa sige bro, anong pangalan mo bro? Iyan. Yan. Anong naiintindihan mo sa itinapit natin? Dali sa yun. Naubusan tayo ng bala ngayon, mga kapatid. Tayo papatuloy nito. Ikaw muna ang pakilala ko nila. Si Brother Loli po. Kaibigan mo po si Bro Jared at si Brother ako yung pamela ko naman. Galing po sa sekta namin, born again ng 8 years at galing din po sa INC ng 1 year na lahat. Tapos sa NCD po kung alam niyo po yun. 1 year may din po ako. Galing rin po kami sa, ito sa Bajara at sa Bermado. Sama-sama po kami tatlo na nagpapamotor. Madaliwanag. No? Kaya, paalis-alis po kami at ang sektahan ng pinagmula namin eh. Pero, tawag tulong ng Diyos, ito, dito kami sa Arroyo ng Salamat sa Diyos. Nauubos na ang mga sekta. Natunayan, nandun yun sa atin. Census pa tawag doon. Ayun, yung mga form. Sa iyo na yun. Nauubos na sila. Dahil hindi na naman nila ang katutukan. Kayo rin mga kapatid, kung kayo maalis mo sa ikinitang ni Kristo ng Iglesia, dahil bukod na nasa atin si Kristo, ako talaga po ito. Dahil ito ang limita si Kristo, hindi naman sila. Basahin natin na 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki pagpulo ng kanyang asawa, gaya ng kanyang Kristo ng pagpulo ng Iglesia, siya ay tagapagligtas ng katawan. Kaya tayo magligtas ng Kristo. Hindi ito may tusok-tusok, hindi ito may tusok. Hindi katawan ni Kristo yun. Ang tunay na katawan ni Kristo talagang banal yun. Banal, kung gusto banal, malinis, walang tunis, walang kasalanan. Dahil gusto niya.
Siya yung gumagawa. Basahin natin sa 2:13 ng Pilipos, sapagkat siya'y gumagawa sa inyo, maging sa magnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. At bukod na siya ang gumagawa, sabi sa 8:33 ng Roma, ang sabi ni Pablo, sino magsasagdala sa anumang hirap ng Diyos? Ang Diyos ang kumaaring ganap. Na bukod siya gumagawa, siya rin kumaaring ganap. Para alihin tayo ganap, sundin natin o gawin natin ang ating kapangyarihan sa simbahan bilang kabataan at bilang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi lang sa simbahan, kundi sa ating sambahayan. Amen, mga kapatid? Amen. God is good? All the time. Patawag-tawag. God is good natin. Sige bro ha? Yun. Kaya saan yun bro? Islam at ganyan. Magpatuloy ka bro ha? Susunod sa magulang mo ha? Dahil ako pinagpapataan ng subukan ako sa tingin ko. Talaga. Pero ngayon, sa awat tulong ng Diyos, lalakad tayo sa kabanalan, lalakad tayo sa mabuting gawa. Dahil ang mabuting gawa, 2:22 ng Santiago, yun ang pinasasaktan ng pananampalataya. At sabi sa 2:10 ng Efeso, yun ang inihandang sa atin ng Diyos upang siya natin nakaharap. Pag sinabi mabuting gawa, ipagdaan mo rin yung anatan. Ito mo mga kapatid. Dahil pag nakita na natin masama, nakita na natin hindi mabuti, unang Tesalonica, ulit-ulit natin binabasa sa 5:21-22, layuan na natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkakot pa sa salita, ang pinatutunan ba kayo? Ano yun? God is good. God is good. At bago tayo po, dahil tayo librang kaso, yun, pero sa awat ng mga Diyos, pagpatuloy pa rin tayo. Patayuin na natin ito. Maraming ang tuloy yung salita dito. Kaya, magsasalita ako sa ating harapan, isa sa magiging na CFD sa Davao at Tagbilaran, si kapatid na James. Palakpakan natin. Good evening. Good evening. God is good. God is good. God is good. Hanggang bukas tayo dito. God is good. Before everything else, gusto ko magpasalamat